Laki ng ngiti. Pauwi na nga pala kami dyan guys. Galing ng norte, pauwi na ng Pampanga. May nadaanan nga kami ditong na aksidente sa daan. 3 kotse na nagkarambola. Kaya naman guys, sa mga laging nasa kalye, sa laging nasa kalsada, nagbebiyahe, mag-ingat po. Lagi nyo pong isipin, lagi nyo pong tandaan na may pamilya pong naghihintay sa inyong pag-uwi. Drive safe po lagi, mga lodi. Anyways, habang pauwi nga kami guys, ay naisipan po naming dumaan muna dito sa Bantay at sa Vigan kasi malapit na rin naman na at nandito pa kami sa norte. So daan na lang din kami. Nakapunta na nga kami dito guys, way back 2017. Pero nung pumunta kami dito ay eto pa, ganito pa yun siya. Pwede pang lapitan yung Bantay Bell Tower at pwede ka pang umakyat doon sa taas as in, mahahawakan mo yung bell. Hindi ko na nga lang makita yung picture ko na hawak-hawak ko yung bell doon sa mismong tuktok ng tower. Kasi feeling ko na-delete ko na, kakaaway bati namin nitong asawa ko, Charis. Opo, nag-aaway po kami nito minsan. Hindi ka nagkakaintindihan. Kasi normal naman talaga sa mag-asawa na may mga times na gusto mo siyang isabit. Kasi may mga bagay na hindi nyo napagkasunduan. Nagtutulakan kung sino yung may kasalanan, ganyan. Pero ang mahalaga ay nagkakaroon kayo ng communication, pinag-uusapan nyo kung ano ba talaga yung nangyari kasi at the end of the day, yung isa't isa nyo pa din ang inyong sandalan at hindi po kayo magkaaway kundi magkakampi. May mga times man na nanggigigil kayo sa isa't isa pero sana ay manaig pa rin yung pagmamahalan para mas maging maayos, matiwasay at masaya ang inyong pagsasama. Ang dagdal ko na, no? Ang dami ko na sinabi pero anyways, ganito na nga po yung nangyari dito sa Bantay Bell Tower simula nung nagka-earthquake. Hindi na po siya pinapaakyatan. So hanggang memories na lang po yung pag-akyat namin dyan. Kasi ngayon hindi na siya pwedeng ulitin. Ang dami na nga talagang nagbago, no? Kaya dapat nating i-cherish talaga yung mga moments natin ngayon kasi sa makalawa or sa kinabukasan, di natin alam kung same pa rin yung ating may experience. By the way guys, yung nagkukuha ng pictures doon po sa Bantay Bell Tower ay wala po silang exact fee na sinasabi. Depende na lang po sa inyo kung magkano po yung bigay niyo po sa kanila. At satisfied na satisfied naman po kami sa mga kinuha nilang pictures. Ang gaganda. Eto na nga, ay papasok na kami. Papunta na po kami ng Vigan. Pupuntahan lang po namin yung Calle Crisologo kasi bibili din kami ng mga pasalubong. At titingnan din namin kung ano yung itsura niya kapag umaga. Usually kasi doon sa Calle Crisologo, kapag gabi kami pumupunta kasi mas maganda, kasi mas mailaw. Kapag gabi nga guys, every 7 PM, meron nga sila doon dati na dancing fountain. Hindi ko lang alam ngayon kung meron din sila ulit kasi hindi na namin to mahihintay kasi eto, biyahe na kami pa uwi. Fast forward, nandito nga kami guys sa Calle Crisologo. Ganun pa rin naman, may mga building lang na inaayos kasi alam nyo na nung nagkaroon ng earthquake, syempre, at matatanda na yung mga building dito. Pero maganda pa rin siya guys at andun pa rin yung paborito naming dirty ice cream. Sarap nga sana sumakay dito sa Kalesa kaya lang wala na kaming time. Kailangan lang naming dumaan at magtambay ng konti for pictures and videos. Ganun lang. Dito na nga rin pala kami nag-lunch guys kasi para tuloy-tuloy na ulit kami sa aming biyahe after. Saya na nga ay dumiretso na kami ulit pagbiyahe pa uwi na yan ng Pampanga. So, dire-diretso na po yan. Wala na po kami ulit dadaanan. Maliban na lang kung may maisip kaming gawin. And, taran! So, sa biyahe nga namin guys, ay nag-crave nga ako ng pandikoko. So, naghahanap pa nga kami ng tindahan ng pandikoko. Buti na lang may nahanap kami isang bakery na nagbebenta ng pandikoko. At ito na nga guys, hindi inasahan ay na-flat po yung aming gulong. Buti na lang guys, napansin namin to nung nag-park kami doon sa isang tindahan para bumili ng kape. Before pa talaga yan papasok ng T-Plex. Buti na lang din talaga guys, ay napansin na siya before kami papasok talaga ng expressway. Kasi pag sa expressway, naku, delikado na talaga. Pag-check ng gulong guys, ay wala naman siyang butas. So, na-flat lang talaga siya. So, buti na lang. Thank God. Buti na lang. So, ito na nga guys, nandito na ulit kami sa expressway. After 2 hours, ay nasa bahay na po kami nito.